Magandang araw. Kumusta po kayo mga kapadong? Si Father Edong po ito, si Father Edward Dantes mula sa Society of Saint Paul. Ito po ang ikwento nyo kay Padong. Kumusta po kayo? Sana mabuti naman ang lagay ninyo. Ano po ang kwento ninyo? Naisip niyo po ba kung ano ang ibabahagi nyo kay Padong? Ano ang maaaring ikwento ninyo sa akin? Isang araw po nung ako ay nasa Italia, kasi nag-aral din po kami doon ng kurso. Kami po ay nagsimba. Siyempre po ang misa ay Italiano at nag-aaral pa lang din kami ng lengguwahe. Kaya talagang tutok ang pakikinig ko. Pero bilang ako po ay lilinga-linga sa paligid. Kasabay po namin nagmisa yung mga kabataan doon. Nakita ko po nung nagsisimula yung misa, medyo magulo, maingay, kasi mga kabataan nga po sila. Maya-maya nagsimula na ang misa, sila'y tumahimik. Nakinig sa misa, matapos po nun ay may nakita kong isang kabataan na nakaupo lang. Sa mga bahagi ng misang kailangan tumayo ay hindi tumatayo. Sabi ko, ano ba naman to? Sa mga bahagi ng misang kailangan lumuhod, hindi rin lumuluhod. Sabi ko po, baka ganito na talaga ang kabataan ngayon, mahirap ng pasunurin. Bagamat sila ay mga Katoliko, mismo yung pagiging Katoliko nila sa pagsisimba ay hindi naman nila ginagawa. So tuloy-tuloy po ang misa hanggang dumating po sa bahagi ng komunyon. Sa gayan, dito natin mache-check kung yung kabataang ito ay sumusunod ba talaga sa misa o hindi. So kami po ay tumayo na, pumila, nagkomunyon. Ay, napansin ko po yung kabataang lalaki na ito, hindi tumayo. At parang hindi nagkomunyon. Sabi ko, iba na talaga ang kabataan ngayon. Hindi na masyadong magalang na mismo pangungumunyon ay hindi naman ginagawa. Pero bago matapos po yung komunyon, nakita ko po yung paring nilapitan yung kabataang ito kasi nasa parang pang-apat o pang-limang pew lamang mula po sa altar at sa aisle. Inabutan po niya at sinubuan ng komunyon yung kabataang lalaki. At hindi ko po napansin na naka-plaster pala yung isang paa. Kaya pala hindi tumatayo, hindi lumuluhod. Mga kapadong, nahiya ako sa aking sarili kasi napaka-judgmental ko. Tinanggap ko yung katawan ng Diyos pero meron akong ibang tinitingnan na aking hinuhusgahang katawan ng tao. Pag minsan po kasi gusto talaga natin maging mabuti pero hindi natin maging o magawang maging mabuti. Gusto nating bumait pero hindi natin magawa. Ito po yung sinatawag nating flaw bilang isang tao. Kaya nga po araw-araw tayo ay nagsisikhay na maging mabuti. Pero mas madalas na nanalo yung gusto nating maging tama. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ibang tao, minsan pati dun sa pananampalatayaan natin. At pag nakita natin yung ibang tao na sila ay mali, maling-mali, ay hinuhusgahan na natin sila. Nakakalimutan natin maging tao at magpakatao to be more compassionate and human. Nakakalimutan natin na mas mahalaga ang pagiging mabuti palagi kaysa sa pagiging tama palagi. Isa lamang po ito sa napakarami pang kwento na maaaring makatulong sa atin kung ating pagninilayan, kung ating iisipin. Kasi ang kwento mo ay kwento ko rin at kwento rin nating lahat. Dahil ang bawat kwento ay mahalaga dahil bahagi ka. Ako po si Pads Edong. Ito po ang ating 5th episode.
at ikwento nyo kay Padong.